Mga minamahal naming kaibigan, napapansin lang po natin na parami tayo ng parami na gustong matutunan ang katotohanan. Pero bago natin simulan ang programang ito, pakiclick muna ang subscribe button at huwag kalimutang i-like, i-share ang Facebook page natin sa Punto por Punto. Nagdadalawang isip ka na ba sa iyong pananampalataya? Nalilito ka na rin ba sa pananampalatayang Katoliko? Huwag kang mag-alala sapagkat nandito na ang ating programang Punto por Punto. Ang programang ito ay sadyang inihanda namin para sa inyo upang masagot ang mga batikos sa pananampalatayang Katoliko. Punto por Punto. Mga kapatid, magandang araw! Welcome na naman sa Punto por Punto na ating tatalakayin ngayon, ang mga punto por punto na mga argumento sa ating mga mahal na kaibigan, Brother Eli Soriano at saka ang mga Iglesia ni Cristo na mga ministro. Ito po ang ating tatalakayin ngayon, ating pakinggan ang talagang mga punto por punto. Kung maipapaliwanag ninyo o maikikwento ninyo kung paano nagsimula, kung saan nagsimula, at kung kailan nagsimula yung pagkakaroon ng mga Katoliko ng mga ribulto, mga litrato. Faith of our fathers in page 164, pananampalataya ng ating mga ninuno, Aklat Katoliko, page 164. The doctrine of the Catholic Church regarding the use of sacred images is clearly and fully expressed by the General Council of Trent in the following words: the images of Christ and of His Virgin Mother, of the saints, are to be had and retained, especially in churches. Therefore, nag-umpisa ho yan noong mabuo yung General Council of Trent. Therefore, nag-umpisa ho yan noong mabuo yung General Council of Trent. Therefore, nag-umpisa ho yan noong mabuo yung General Council of Trent. So ating napakinggan at napanood ang kanilang video, mga kaibigan. Sabi niya, nagsimula lang daw sa Council of Trent ang mga sagradong larawan. Totoo po ba yun? No? Kasama natin si Brother Wendell Talibong, no? Brother Wendell, totoo po ba na ang sagradong larawan ay nagsimula lang sa panahon sa konsilyo sa Trento? Pasok, Brother Wendell! Hindi po totoo na ang banal na mga imahen ay nagsimula sa konsilyo ng Trento, sapagkat narinig natin na binasa ni Eliseo Soriano na ayon sa nakasulat nitong The Faith of Our Fathers, ngunit wala siyang ipinakitang aklat, ako'y naniniwala na ang kaniyang ginagamit ay quotation lamang. Pero sa pahina 164 na kaniyang binabasa, hindi sinasabi ditong nagsimula ang pagkakaroon ng sagradong mga imahen sa simbahan. Ang nakasulat, binasa niya galing sa kaniyang bibig, retain. Of the saints are to be had and retained. Of the saints are to be had and retained. Of the saints are to be had and retained. Ang ibig sabihin ng retain ay mananatili. Ibig sabihin, nandiyan na. Hindi niya at iniwasan niya ang nakasulat sa pahina 162. Ang kanyang binasa, 164. Ano po ba ang nakasulat sa 162 sa aklat na ito na ginagamit ni Eliseo Soriano? Nakasulat na sa katakom sa Roma, ang mga sumasampalataya ay meron ng mga sacred emblems and pious representations o mga sagradong larawan na ito'y nagsimula sa early Christian Church. Maliwanag, pero iniwasan ng ating kapatid. At kung sa Biblia tayo,
Maliwanag naman ang sabi sa Biblia sa Ezekiel Kapitulo 41, versikulo 17, na ang templo ng Diyos ay mayroong mga banal na imahen. Mabasa natin sa Ezekiel 41:17 hanggang 22. Kaya, yung sinabi niya na nagsimula sa konselyo ng Trento ay walang katotohanan. Ating narinig si Brother Wendell at napatunayan niya, hindi pala totoo ang sinabi ni Brother Eli Soriano. No? So ginagamit na niya ang page 164. Mabuti na lang, no? Binabasa ni Brother Wendell at babasahin din natin ulit. Ang sabi ni Brother Wendell, no, na napatunayan niya na ang sacred images pala, no, ay kahit sa Old Testament, sa templo ng Diyos, meron palang mga sacred images na inuukit. Mga kaibigan, bakit kaya hindi ito ginagamit ni Brother Eli Soriano? Nagtataka lang tayo, no? Ang loob naman ng templo ay balot ng tablang kasintaas ng pinto at may ukit na larawan ng palmera at kerubin. Kerubin, mga anghel, Brother Chano. Salitan ang larawan ng palmera at kerubin. Bawat kerubin ay may dalawang muka. Isa ay muka ng tao, muka naman ng leyon ay isa. Ang mga ito'y magkatalikod at parehong nakatingin sa puno ng palmera. Ganito ang larawang nakaukit sa lahat ng dingding ng templo. Kasi taas ng pinto ang mga tablang may nakaukit na larawan ng kerubin at puno ng palmera. Iniukit ito sa lahat ng dingding sa templo ng Diyos. So, sabi ni Brother Wendell, salamat Brother Wendell, pinatunayan ni Brother Wendell na kahit sa Old Testament pala, meron na mga sacred images. So, hindi yung totoo. Hindi yung totoo. Na sa Council of Trent, lang nagsimula daw ang sacred images. No? At ginagamit din niya ang faith of our fathers. No? Pakiatras, Brother Jando, sa page 162, basahin natin na ang buo at sinabi ni Brother Wendell na kahit ang mga early Christians, no, ay meron na silang mga inuukit na mga sacred images. Hindi to binabasa ni Brother Eli Soriano. Bakit kaya hindi niya binabasa at sinasabi ang buong katotohanan? No? Nagtatanong lang tayo. No? Brother Jando, basahin mo ng buo ang page 162 at atin din ipakita sa ating monitor. Ang sabi ni Soriano sa page 164 ay sa Trent daw nagsimula. Atas sa page 162. The catacombs of Rome, to which the faithful alone were admitted, abounded, however, in sacred emblems and pious representations, which are preserved even to this day, and attest the practice of the early Christian church. So, hindi pala nagaling sa Council of Trent ang mga emblems, ang mga painting, Brother Jando, from the early Christian church. Patuloy, Brother Jando. We see there painted on the walls or on vases of glass the dove, the emblem of the Holy Ghost, Christ carrying his cross or bearing on his shoulders the lost sheep. So, klaro. Salamat, Brother Jando, no, at Brother Wendell, no. Hindi talaga nila sinasabi ang buong katotohanan. Ang sabi ni Brother Eli Soriano, retain. Maraming salamat, Brother Wendell, no. Retain, no. Hindi originated during the time or started during the time of Council of Trent. So, makikita talaga natin na hindi ginagamit ang ating mga dokumento pero hindi nila inuunawa ng maigi. Hindi nila naintindihan ng maigi. Mabuti na lang, nandito tayo sa punto por punto, mga kaibigan. Mga kaibigan, mga kapatid,
kunting paalala lang po, kung meron kayong katanungan patungkol sa aral sa Simbang Katoliko, huwag na po kayong magtanong sa kanya. Dahil iba ang kanyang isasagot. Hindi yun talagang sentido sa ating aklat. No? So ano ba ang tawag ni Brother Eli sa mga taong ganoon? Na magbabasa na hindi naman ang sentido, intensyon sa author sa aklat na yan. Ano ba ang kanyang komento patungkol dyan? No? Siyang tapat sa kaunti, tapat siya sa marami, sabi ng Biblia, di ba? Quien hace un cesto, hace ciento, sabi ng kawikaang Kastila. Di ba? Kaya pagka ang isang tao dun sa mismong simpleng may ebidensya ay nandadaya, lalo na yung walang ebidensya, mandadaya yan, brother. Ang ginagawa nyo, umuupa kayo ng tagangak-ngak na puro mga sinungaling, nagpupuputol lang tayo para pag-iba-ibahin ang sentido sinasabi. Pakinggan naman natin ang mga ministro sa Iglesia ni Cristo, no? Ginagamit din nila ang aklat, katekismo, no? So, ating panonoorin mga kaibigan. Katoliko. Ang pamagat po ay katisismo. Ito po ay tinagalog ng paring si Luis de Amezquita. Pakinggan po ninyo ang kanyang sinasabi dito sa pahina 79, pagkatapos po at 82. Pagbangon mo sa banig, sabi, natutulog ka. Gusto kasi banig noon no? Ngayon, hindi na yata uso banig Pagbangon mo sa banig, agad kang manikluhod sa harap ng isang krus o isang mahal na larawan. Bakit daw? Ituloy natin. Kung maninikluhod ka sa tapat ng altar, magwika ka ng ganito, sinasamba kita. Hindi po kami may sabi. Dito po sa aklat sinulat ng pare, ang utos, pagbangon mo sa banig, ni hindi ka pa daw nakapaghihilamos o nakapagmumumog. Agad ka na daw manikluhod sa isang larawan o sa isang krus. At pagka nakaluhod ka, ang sabi ng pare, sabihin mo, sinasamba kita. So, ginagamit nila ang katekismo. Ating pinapakita, Brother Chando. Sino po ba ang sumusulat nito? Katisismo, tinagalog ng Padre Predicador, Father Luis de Amezquita. Sa orde ni San Agustin, ama natin. So, meron din sila, Brother Chando. At ngayon, kasama natin ulit si Brother Wendell Talibong. Ating pakinggan si Brother Wendell Talibong. Samantalang ang sinabi naman ng mga ministro ni Arnel sa kanilang paliwanag, sa kanilang pandoktrina, ginamit nila ang aklat katisismo ni Father Luis de la Merced, Father Luis de Amezquita. Ang binasa niya ay ang pahina 82. Hindi totoong mabasa natin ang salitang sinasamba kita. Ang mabasa, sa pagbangon mo sa banig ay agad kang manikluhod sa harap ng isang krus o sa isang mahal na larawan. At walang mabasa dito, ipakita ko sa inyo sa video, na may nakasulat, sinasamba kita. Dinagdagan nila. Mga kaibigan, klarong-klaro na ang punto ni Brother Wendell na dinagdagan pala nila ang ating katekismo. No? Ngayon, ano ba ang masasabi ni Brother Caramil Parba sa mga taong mahilig magdagdag? Pakinggan natin. Sa may ginawa sa Biblia, dugangan malasampa, kanang magduga. Oh. Dadagdagan, hahampasinan ko siyang sabot siya. Punta naman tayo sa pangatlong referensyang ginagamit nila. Catechism of Christian Doctrine. Sabi nila, panoodin natin. Hindi lang yan. Ito po, isang aklat katoliko. Catechism of Christian Doctrine. Nilathala po ng De La Salle College. Alam natin, ang De La Salle College sa isang paaralang katoliko. No?
Catechism of Christian Doctrine. Babasahin ko po, ayon na sa pagkakaliwat sa ating wika, sa pahina 95 po. Ito po ay tanong-sagot. Number 13, ang pagsamba ba sa mga santo ay ukol lamang sa kanilang katauhan? Sagot, hindi. Sumasaklaw din ito sa kanilang mga relikya at mga larawan. 14, anong tinatawag nating mga relikya? Tinatawag nating mga relikya, una, ang mga labi ng katawan ng isang santo na pinapaging banal o inihanda sa pagiging banal ng iglesia. Iglesia Katolika yon. Ikalawa, ang mga bagay na naging pag-aari ng mga santo o yaong napadaiti sa kanilang mga katawan, tulad ng kanilang kasuotan, mga ataol at iba pa. 15, dapat ba nating sambahin ang mga banal na larawan? Sagot, dapat tayong magkaroon, lalo na sa ating mga simbahan, ang mga larawan ng ating Panginoon, tulad din ng sa pinagpalang birhen at mga santo, at dapat nating silang bigyan ng kaukulang paggalang at pagsamba. So mga kaibigan, ating na pakinggan ang video sa ating mga kaibigan, no? So, ano ba ang kahulugan sa kanilang binabasa? Ito po, dahil tayo po ang authority sa ating aklat, hindi po sila, no? Dahil tayo po ay higit na nakakaalam sa mga terminolohiya na ginagamit natin, no? Una, dapat natin malaman, ginagamit dyan ang terminolohiya ng worship. Pero, tandaan ninyo, hindi natin masasabi agad na it is a violation on God, no? Bakit? Babasahin muna natin ang Salmo 99:5. Ito ang nakasulat, mga kapatid. Ibunyi ninyo ang Panginoon nating Diyos at magsisamba kayo sa harap ng kanyang tungtungan. Siya'y banal. So, klarong-klaro mga kaibigan, inyong narinig, inyong napakinggan, mismo si Propeta David na ang nagsasabi na sambahin ninyo, no? Magsisamba kayo. So, magsisamba kayo. Sabi ni Propeta David, magsisamba kayo sa harap ng kanyang tungtungan. Ginagamit din ni Propeta David na terminolohiya ang worship, no? So bakit ba sinasamba nila ang tungtungan ng Diyos? Ang tungtungan, mga kaibigan, hindi naman Diyos. So nakabiolate ba si Propeta David? Sa kanyang sinasabi, hindi lang siya ang sumasamba nito. Kayo, magsisamba kayo! No? Lahat sa harap ng kanyang tungtungan. No? So dapat natin i-distinguish ano po ba ang punto ni Propeta David. Ano po ba ang punto ng simbahan? Gumagamit siya ng terminolohiya na pagsamba. No? Dapat natin malaman na ang simbahang Katoliko is a religion of distinction. No? Maraming magkatulad pero magkaiba. No? Una, merong two classes of worship. Una, adoration. Ano ba itong adoration? Pagsamba. Worshipping, the highest form, adoration is the highest form of worship to God alone. To God alone. Yan po ang pinakataas na pagsamba. To God alone. No? Pangalawa, na klase sa pagsamba is veneration. Ano po ba yun? To show respect and honor to sacred objects or sacred images. It is called veneration. No. So yan po ang ginagamit ni Propeta David. No? Sinasamba. Kayo, anong sinabi Brother Jado? Magsisamba kayo sa harap ng kanyang tungtungan. So klaro. Magsisamba kayo sa harap ng kanyang tungtungan. No? So ang tungtungan hindi naman Diyos. Bakit ba sinasamba nila ito? It is a veneration to show respect and honor to the sacred objects. Bakit sinasamba nila ang tungtungan? Dahil ito'y banal. Dahil umaapak ang ating Panginoon doon. No? So therefore, mga kaibigan, nandyan ba yan sa Biblia? Veneration.
Salmo 99:5. So ano ang sinasabi sa Catechism of the Christian Doctrine? Hindi adoration. Basahin natin ulit, Brother Jando, para ating maliwanagan ang ating mga kaibigan na laging sumusubaybay sa ating punto por punto. Number 15. Ought we to worship holy images? We should have, particularly in our churches, images of our Lord, as also of the Blessed Virgin and the saints, and we should pay them the honor and veneration. So, ang ginagamit mga kaibigan, nakita ninyo? Aming pinakita sa ating monitor, ang ginagamit mga kaibigan is veneration. So, ikalawang klase sa worship, hindi adoration. Katulad sa ginawa ni Propeta David sa Salmo 99:5. Kapag sasabihin nila, nagkamali po tayo, unang nagkamali si Propeta David. So yan po ang punto por punto natin ngayon at sana abangan nyo kami ulit sa ating next episode. Maraming salamat and may God bless us all. Amen! Maraming salamat sa pagtangkilik ninyo sa ating programang Punto por Punto. Hanggang sa susunod, maraming salamat po.